Hey, good day everyone. So welcome back to my YouTube channel. So shout out sa aking mga estudyante dyan. So for today's video, mag-review tayo ng magiging exam nyo sa statistics and probability. So let's start sa measures of position. So sa measures of position, ito yung quartile, decile, and percentile. Kailangan maging familiar kayo sa formula. So ito ang formula. Lower boundary plus parentheses Kn divided by I minus cumulative frequency divided by frequency times CW. Okay. Sa exam, given ng class limit or yung scores, pasadan dito yan, itong side na to, class limit and frequency. So, una yung gagawin ko, kompletuhin nyo muna yung table. So, dalawa lang naman ang column na nawawala. Yung LB, which is yung lower boundary, and cumulative frequency. Pero ang una yung gagawin, hanapin si N. So, N. Paano malalaman si N? Ipag-plus mo lang lahat yung frequency. 2 plus 3 plus 4 plus 11, the answer is 20. Yun ang unang gagawin na. After that, lower boundary. Paano nakukuha si lower boundary? Tumingin sa lower limit. Ang gagawin, babawasan ng 0.5. So, si 5 magiging 4.5. Si 11 magiging 10.5. Si 17 magiging 16.5. And last one, si 23 magiging 22.5. Again, si LB, tumingin ka lang dito. Bawasan mo ng isa, tapos dagdagan mo ng 0.5. 5, binawasan ko ng isa, naging 4, tapos dinagdagan ko ng 0.5. Okay, next column, last column, cumulative frequency. Si cumulative frequency, galing lang kay frequency. First step, copy the first frequency, which is yung 2. Again, first step, copy the first frequency, isulat mo lang. Then, i-add mo sa susunod. So, 2 plus 3, the answer is 5. 5 plus 4, the answer is 9. 9 plus 11, the answer is 20. Para malaman mo na tama ang cumulative frequency mo, dapat yung kaduluduluhan na cumulative frequency katulad ng N mo, which is U20. Okay, after that, dun ka na sa mga pinapahanap ni ma'am. Kunyari, yung unang pinapahanap ko ay second quartile or kaya quartile 2. Second quartile. So, lagay ko second quartile. O, bumalik sa formula. Ang unang gagawin, sasagutan mo muna to. Kn divided by I. Kn divided by I. Ma'am, ano si K? Si K, ito yung nandito, yung sub. Kunyari, quartile 2. Ibig sabihin, ang K mo ay 2. K mo ay 2. Kunyari, ang pinapahanap ko ay third quartile. Ibig sabihin, ang K mo ay 3. Ito yung number na nasa baba. So, balik ako sa original natin. So, ang K ko ay 2. Ano yung N ko? Ito lang. 20. Ano ang I ko? Ito na palatandaan natin. Ang I mo ay 4 pagka quartile ang pinapahanap. Ang I mo ay 10 pag decile naman. Ang I mo ay 100 pag percentile. O balik ako sa unang pinapahanap. Sabi dito second quartile o quartile yan. Ibig sabihin ang I ko ay 4. So, substitute. So, ang K natin ay 2, ang N natin ay 20. So, 2 times 20 divided by 4. 2 times 20, the answer is 40. 40 divided by 4, the answer is 10. Pagkatapos, hindi pa yan yung final answer, ha? Kailangan natin malaman kung nasaan class siya. So, yung 10 na yan, tumingin ka sa CF. Saan papasok si 10? Sa 2 ba? Sa 5 ba? Sa 9 ba? Sa 20? O, lagi kong inuulit, ang pipiliin mo yung sobra. Pag walang sakto, ang piliin mo, sobra. Okay na yung sobra, wag lang magkulang, di ba? Okay, so, saan siya papasok? So, sa 20. So, bibilugan ko si 20. Para alam mo kung saan ka mag-focus, kaya ako binilugan. Yan. Di na matinta. Okay. O, balik na ako sa original formula. Ang original formula, ito. Sabi dyan, L. Anong L natin? Ibig sabihin ng L dyan, class lower boundary. Sa binulugan ko, ano ang L? So, 22. So, 22.5
ipa-plus ko dito. Di ba may sagot na ako dito? Ito yun, no? 10. O, i-copy mo lang din. 10, ima-minus mo sa CF. Ano ang CF natin? Sa binilugan mo. Si 20 ba, ma'am? Hindi. Yung nauna. Yung nauna sa binilugan mo. So, si 20 na bilugan mo, di ba? Pero ang pipiliin mo yung nasa taas niya, yung nauna. Which is si 9. Si 9 lang, ayun lang naman ang naiba yung CF. So, 9 ang gagamitin nating CF. Tapos, ano naman ang frequency? Ang frequency sa binilugan ko ay 11. So, lagay ko 11. And last, CW. Paano malaman si CW? Pwede kang magbilang, pwede kang mag-minus. Sabi dito, 5 hanggang 10. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan yon? 6. So, lagay ko 6. Pwede namang mag-minus ka na lang. So, ito, 11 minus 5, the answer is 6. Ayun yung pagkuha ng CW. After that, pwede na tayong magawa. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, PEMDAS. Okay, 10 minus 9, the answer is 1. Divided by 11 times 6. Okay, pwede nyo nang idiretso to class. So, 1 divided by 11 equals, tapos i-times mo sa 6 ulit. 1 divided by 11 equals times 6. So, what is the answer? The answer is 0.55. Yung 0.55, saka mo i-add sa 22.5. So, 22.5 plus 0.55, the answer is 23.05. So, ibig sabihin, ang second quartile natin ay 23.05. Okay, next. Decile 4, or kaya fourth decile. Paano makuha si fourth decile? So, same process. Sa formula, ang uunahin mo itong bilog, Kn divided by I. Ano ang K natin? Ito lang yan, yung nasa baba. So, ibig sabihin 4. Ano ang N natin? Wala namang nagbago, 20 pa rin. Ano ang I natin this time? Sabi dito, fourth decile. Pag decile, ang gagamitin nating I ay 10. So, lagay natin 10. So, sabi dyan, 4 times 20, the answer is 80. 80 divided by 10, the answer is 8. Yung nakuha mo yan, hindi pa yan yung sagot. Tutulungan ka lang nan para alam mo kung ano yung bibilugan mo. Tumingin ka sa CF. Saan papasok si 8? Sa 2 ba? Sa 5 ba? Sa 9 ba? Sa 20? So, walang 8 dyan, diba? So, pipiliin natin yung sobra. So, ang pipiliin natin dyan ay yung 9. So, bibilugan ko yung karo ni 9. Yan, binilugan ko na. Then, kompletuhin ko na yung formula. Ano ngayon ang L ko sa binilugan kong bago? 16.5. Tapos, yan, nasulat ko na. Tapos, ang nakalagay dito, Kn over I. May sagot na ako dyan. Ito. Kaya i-copy ko na lang. 8 minus CF. Ano ang CF natin? Diba hindi si 9 ang kukunin natin? Yung nauna kay 9. Ang nauna kay 9 ay 5. So, ilalagay mo dito, 5. Divided by frequency. Ano ang frequency sa bago kong binilugan? 4. Then, CW, wala namang nagbago sa CW, 6 pa rin. Kasi 6 kapareho lang naman ang table Okay, next. Sagutan na natin. So, 16.5 plus 8 minus 5, the answer is 3. 3 divided by 4 equals times 6. Diniretso ko na ha. 3 divided by 4 equals times 6, the answer is 4.5. 4.5. Tapos, ipa-plus ko na sa 16.5. So, 16.5 plus 4.5. Ibig sabihin, ang fourth decile natin ay 21. Hindi siya decimal, whole number ang lumabas na sagot. So, pagka may decimal point, go tayo doon. Huwag kayong always round up. Round off ang tawag doon. So, pag malaki, ganun. Pero this time, naging whole number ang sagot natin. Pag nag-plus ko itong dalawa, ang sagot ay 21. Okay, last example for measures of position. Hinahanap naman natin yung 23rd percentile.
May example ako ng quartile, decile, and percentile. Okay, ano ang K natin this time? So, ang K natin ay 23. Ano ang N natin? Ganun pa rin, 20. Ano na ngayon ang I natin? Ang I natin ngayon ay 100 kasi percentile. So, 23 times 20, the answer is, yung sagot nun, i-divide mo agad sa 100. anong sagot? Ang sagot ay 4.6. 4.6. Kasi ang sagot ay 460. 460 divided by 100, 4.6. Si 4.6, tumingin sa CF. Saan papasok si 4.6? Sa 2, sa 5, sa 9, sa 20. So, papasok siya sa 5. Sa 5 siya papasok. Mas malapit siya sa 5 eh. Okay. So, ano ngayon ang L ko? Ang LB ko ngayon sa bago kong binulugan ay 10.5. Ipa-plus ko sa, kasunod ay Kn over I. Ang Kn over I na sinagutan natin ay 4.6. Kung may decimal siya class, lalagay nyo din dito ha. Huwag kayong mag-round up. 4.6, ima-minus sa CF. Ano ang nauna sa 5? Ang nauna sa 5 ay 2. So, 4.6 minus 2 divided by frequency. Ang frequency natin ay 3. Times CW, ang CW ay 6 pa rin. So, diretsuhin ko na klasa. 4.6 minus 2, yung naging sagot doon, dinivide ko sa 3. Yung naging sagot, tinimes ko sa 6. So, ang sagot ay 5.2. Yung 5.2 na yan, saka ko ipa-plus sa LB na 10.5. 10.5 plus 5.2, the answer is 15.7. So, 15.7 ang 23rd percentile ko. 15.7. Okay, next topic. Next video is about measures of relative position. So, yung tinatawag nating C-scores. Ito yung pinakamadali class. Madali lang to, I swear. So, ang formula natin, C-score is equal to X or yung observation minus mean divided by standard. Ayan lang. I-minus mo sa mean, i-divide mo sa standard, ayun na yung C-score. Example. Ryan has taken 2 exams in his statistics class. He scored 72 on the first exam with a mean of 65 and a standard deviation of 8. He received a 60 on a second exam with a mean of 45 and a standard deviation of 12. Did Ryan do better on the first exam or in second exam? So, sagutan muna natin. Mag-start tayo sa first exam. Sabi dito, he scored 72 on the first exam with a mean of 65 and a standard of deviation of 8. Lagay natin. First exam. X, mean, standard. Ang X, mean, at saka standard. May clue naman class eh. So, pagka nabasa mong mean, ayun yung mean natin. Kaya, mean or average. Pareho lang yan. Mean or average. So, sabi dito, ang score niya ay 72. Ibig sabihin ng X natin ay 72. Mean of 65. So, ang mean natin ay 65. Tapos, sabi dito, standard deviation of 8. Ibig sabihin ng S natin ay 8. Formula. Z is equal to X minus mean divided by standard. Ang X natin ay 72. 72 minus 65 divided by 8. Okay. 72 minus 65, the answer is 7. 7 divided by 8, the answer is 0.88. Pinag-minus ko lang. 72 minus 65, 7 ang sagot. Kinapi ko to. 7 divided by 8, 0.88. Ibig sabihin, ang C-score niya sa first exam ay 0.88. Next, second exam naman tayo. Yung second exam niya.
Sabi dito, he received a 60 on a second exam with a mean of 45 and a standard deviation. Hindi naman kayo malilito class kasi sa word problem nakalagay naman pag mean siya or standard deviation. So ang x natin ay 60, naka-60 daw siya. Ang mean natin ay 45 at ang standard deviation natin ay 12. O, gawin na natin. X minus mean divided by standard. So, 60 minus 45 divided by 12. So, 60 minus 45, the answer is 15. So, 15 divided by 12, the answer is, ang C-score natin ay 15 divided by 12, the answer is 1.25. O, i-compare na natin kasi may tanong dito. Did Ryan do better on the first exam or the second exam? So, tingnan natin. Sa first exam, sabi dyan ng C-score natin ay 0.88. Sa second exam, ang Z-score niya ay 1.25. O, saan kaya? Anong mas malaki? First exam or yung second exam? So, the answer is yung second exam. So, dapat in sentence. So, sabihin nyo lang dyan, Ryan do better on his second exam compared to his first exam. Bahala na kayo doon. Pero dapat, maintindihan yung conclusion nyo, ha? Sabihin nyo lang doon na, mas naging okay siya sa second exam kasi mas malayo siya sa average, mas mataas siya sa average ng exam. Next topic, discrete and continuous. Kailangan lang nating maintindihan para alam natin paano i-classify ang discrete and continuous random variable. Ganito lang yan, class. Pag discrete, countable. Kaya mo siyang mabilang ng mano-mano or mangi-record siya, may existing record. Pag continuous, hindi mo siya kayang manu-manuhin. Kailangan mo gumamit ng mga measuring tools. Kunyari, timer, orasan, pagka sa body temperature, kailangan mo ng thermometer. Pag weight, height, hindi mo yung kayang imano-mano, hindi mo yung kayang dangkalin. Again, ito, countable. Ito, continuous, measurable. Measurable, ha. Ano pa? Bibigyan ko pa kayo ng clue. Pag discrete, mababasa mo yung word na number. Yan. Palatandaan yan. Pag may nabasa kayong word na number, go na yan. Discrete na yan. Pag continuous naman, class, amount naman yan. Amount naman ang mababasa mo. Again, countable to. Kunyari, number of siblings. Ito, measurable. Dito kasi, sa discrete, ang mga possible answer dyan, mga whole number. Walang decimal. Pero pag continuous, may mga decimal na yan. Kunyari, yung body temperature mo, kunyari, 36.9. So, may decimal na yan. So, pag may possible na ang sagot ay may decimal, papasok siya sa continuous. Okay, example tayo. Number 1, number of children in a family. O, binigyan ko na kayo ng clue. May word na number. So, ang sagot dito ay discrete. Amount of sugar in a coffee. Siyempre, di mo naman mabibilang yung sugar, di ba? Alangan pilangin mo isa-isa yon. So, amount of sugar, kailangan timbangin na yan. So, sa continuous na yan. O, binigyan ko na rin naman kayo ng clue na word na amount. Time to finish a test. So, kaya mo bang manu-manuhin nyo? Magbilang ka dyan? Diba? Hindi tayo sabay-sabay magbilang ng seconds. Yung iba mabilis magbilang, yung iba mabagal magbilang. So, para constant yung magiging outcome ng timer, so gagamit tayo ng timer talaga, ng orasan. So, pag gagamit ka na ng mga measuring tools, papasok na siya sa continuous. Number of head in tossing a coin. O, may number na naman. Discrete yan. Body temperature, alangan naman, kapain mo lang yun, alam mo na agad ang body temperature, di ba? Hindi, gagamit ka ng thermometer. So, papasok siya sa continuous. Again, discrete, countable, ang clue, may word na number, or kaya mo talaga siyang bilangin. Pagka continuous, measurable, gagamit ng mga measuring tools, and may clue, word na amount. Topic, probability. Finding the probability. O, example number 1. Probability of getting ahead when 3 coins are tossed.
Makakuha daw tayo ng isang head kasi nakalagay dyan A head. So, meron tayong 3 coin. So, pwede kayong gumawa ng tree diagram para wala kayong makaaligtaan na outcome. So, ito yung first coin, second coin, third coin. Pero kung kaya mo namang i-analyze sa utak mo na hindi ka na kailangan magsulat, go lang. So, sa first coin, so dalawa lang naman yan. So, it's either head or tail. Tapos magkakaroon to ng branches na dalawa kasi dalawa nga lang yung outcome. Head, tail. Ito, magkakaroon ulit ng dalawa. Head, tail. Ito, head, tail. Ito naman, head, tail. Head, tail. Head, tail. Ano ngayon ang mga possible outcome? Head, head, head. H, H, H. Sunod, H, H, T. Sunod, H, T, H. Sunod, H, T, T. Sunod, T, H, H. Sunod, T, H, T. Sunod, T, T, H. And T, T, T. Okay, ito yung mga possible outcome. Sabi dito, probability of getting a head. Kahit ilang head, isang head lang. Okay, dito, ilan ang head dito? 3. Dito, 2. Dito ilan? 2 din. Dito, 1 lang. Dito, 2. Dito, 1. Dito, 1. Dito, wala. Okay, sabi dito, isang head lang daw. O, ilan ba ang head natin dito? Ilan yung may 1 tayo dito? 1, 2, 3. So, lagay natin dito, 3. How about sa ilalim? O ilan ba yung nasa possible outcome natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang nasa baba natin ay 8 kasi 8 yung possible outcome. So, 3/8. Pwede ba pang i-lowest term? Hindi na, wala nang number na divisible sa kanila pareho eh. So, ibig sabihin, ang probability of getting ahead when 3 coins are tossed ay 3/8. Ito na yung sagot. Bakit binilugan mo ma'am ay 1 lang? Kasi nakalagay dito a head. Isang head lang. Yan. O, binilugan ko. 3 lang naman sila kaya 3 lang dyan. Ayan na yung sagot. 3/8. Next. Picking a consonant on the English alphabet. O, tingnan muna natin. Ilagay natin sa ilalim. Yung nasa ilalim, yung mga possible outcome. O, ilan ba ang English alphabet? 26. Very good. 26. Ilan yung consonant? Ang consonant ay 21 kasi ang 5 doon ay vowel. So, 21 ang consonant. Yan, 21/26. Meron bang number na divisible? Wala na. So, pag hindi na kayang i-lowest term, ito na yung sagot. Yan na yun, pag hindi na kayang i-lowest term. Next. A box contain 3 red balls, 8 blue balls, and 5 green balls. What is the probability of selecting red balls? Okay. So, ilagay muna natin yung nasa ilalim. Sa ilalim, ipag-plus mo lang lahat yan. 3 plus 8 plus 5, the answer is 16. O, sabi dito, ilan ang possibility na red ball ang makukuha mo? Ilan ba ang red ball? Ang red ball ay 3. So, lalagay mo dito ay 3. So, pwede pa ba? Meron bang number? Pwede pa bang i-lowest term? Hindi na, diba? So, pag hindi na pwedeng i-lowest term, ito na yung sagot. O, ganun lang yung kadali, ha? Okay, tapos, please review din yung mga definitions natin dun sa probability, diba? Yung may nakalagay sa inyo na probability is a field of mathematics that deals with chance. Yon, kasama yon. Simula yung experiment, event, sample space, yung mga definition na yon, pakiaral din yon. Tapos, God bless your exam. Sana makatulong tong video sa inyo. God bless.